Magandang araw mga kabarangay, kumusta na po kayo? Muli, ako po si Jeffrey. At medyo matagal-tagal na rin akong hindi nakakapag-upload ng mga videos about katarungang pambarangay. Kaya po sa video ito, mahalaga lang na gusto kong ipaalam sa bawat isa kung kayo ay may kaparehong kaso na ganito sa barangay. Gusto ko lang pong i-share itong isang kaso na dinala sa aming barangay. Samahan niyo po ako hanggang sa matapos ang videong ito. Ang topic po natin ngayon ay may kinalaman sa certificate to file action. At bakit dito sa kasong ito hindi maaaring magbigay ang barangay ng CFA sa complainant. Ganito po yung sitwasyon na dinala sa barangay. Ang complainant ay nagsampa ng reklamo ng paninirang puri laban sa respondent habang si respondent ay nagbabakasyon lamang dito sa Pilipinas dahil isa po siyang OFW. Matagal na siya sa abroad. Although sa kaparehong barangay ni complainant, ipinanganak, nagdalaga, at hanggang sa nakapag-asawa, nakatira si respondent. Nagkataon lang na dahil she is looking for greener pasture, kinakailangang magtrabaho abroad upang makapaghanap buhay. Ang bakasyon po ni respondent ay tumagal lamang ng 6-7 araw. So napakadali lamang upang ipagdiwang lamang ang Kapaskuhan kasama ng kanyang mga kamag-anak. At dito po, nung siya ay nasa loob ng 7 araw na bakasyon, doon naganap yung akusasyon ng complainant na siya daw ay sinisiraan ni respondent na balikbayan. Base po sa sitwasyon ni complainant at ni respondent, sa context ng katarungang pambarangay law, hindi maaaring umusad ang conciliation proceedings at mag-issue at the end ang barangay ng Certificate to File Action o CFA. Bakit mga kabarangay? Narito po ang paliwanag. Ayon po sa Rule 6, Section 3 ng Implementing Rules and Regulations ng Katarungang Pambarangay Law, mahalaga na ang parehong panig, meaning ang complainant at ang respondent sa reklamo ay habitual o palagi ang residente ng parehong bayan o lungsod kung saan isinampa ang kaso. Hindi sapat ang panandaliang presensya lamang ng isang tao sa isang lugar, kagaya po ng kaso ni respondent na OFW. Sa kaso ni respondent, bagamat narito siya sa Pilipinas ng ilang araw, hindi siya maituturing na habitual resident ng barangay kung saan siya nagbabakasyon. Dahil siya ay permanenteng nakatira at nagtatrabaho na sa ibang bansa. Dahil dito, wala pong jurisdiction ang lupon tagapamayapa sa kasong isinampa laban kay respondent. Mga kabarangay,
tandaan po natin na ang katarungang pambarangay ay may malinaw na alituntunin pagdating sa jurisdiction. Ang mga reklamo ay kinakailangang tugma sa residency requirement upang magpatuloy ang barangay conciliation process. Dahil hindi habitual resident si respondent, hindi maaaring magpatuloy ang pagdinig o ang pag-i-issue ng barangay ng certificate to file action kay complainant. Kahit nasa Pilipinas siya ng panandalian noong naganap ang insidente, hindi pa rin sapat ang kanyang presensya upang masabing saklaw siya ng barangay conciliation process. Napakahalaga po na maunawaan natin mga kabarangay, higit sa lahat po, ang mga lupon tagapamayapa, ang mga limitasyong ito para maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Kaya, paalala po ito para sa mga kabarangay natin may mga reklamo. Tandaan po na may mga batayan ang katarungang pambarangay kung kailan maaari itong mag-issue ng CFA, mag-proceed sa conciliation process. Kung hindi tugma sa mga panuntunan, maaaring hindi ito ma-issue ang CFA. Ngayon, hanggang dyan na lang po muna ulit tayo mga kabarangay. Kung meron kayong katanungan tungkol dito, huwag pong mahihiyang magtanong sa comment section ng video ito. Naandito po tayo at sa abot po ng ating makakaya ay bibigyan po kayo ng paliwanag para po sa inyong mga katanungan. Mga kabarangay, marami po muling salamat sa inyong panonood. Kung nakita niyo po na kapakipakinabang ang laman ng video ito, huwag niyo pong kalimutan mag-like, maaari niyo din pong i-share ang video ito at mag-subscribe na din po kayo dito sa Katarungang Pambarangay Channel para mas maraming impormasyon tungkol sa Katarungang Pambarangay ang inyo pong matututunan. So mga kabarangay, muli ito po si Jeffrey. Kita-kita po muli tayo sa susunod na mga videos dito sa Katarungang Pambarangay Channel.